Sabi nila, hindi mo marirealize ang kamalian mo hanggang hindi nawawala ang lahat sa'yo. Bakit nga ba hindi makontento ang tao? Ipinagpapalit ang tunay na pagmamahal sa sandaling kaligayahan. Ako si Melanie. Sa edad kong 29 years old, maipagmamalaki ko ang ganda ng aking katawan na talagang nililingon ng mga kalalakihan. 6 years na kaming magka-live-in ng asawa kong si June, ngunit wala pa kaming anak. Si June ay isang tricycle driver. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Masasabi kong simple lang ang buhay namin. Dahil wala pa kaming anak, ay hindi kami masyadong hirap sa buhay. Nagpatayo din kami ng maliit na bahay, pero yung lupa ay hinuhulugan pa namin. Mabuti na lang at mabait si Kuya Mando. Pumayag na hulugan na lang ang maliit na parte ng lupa sa likod nila. Sabi niya, tutal ay isa lang naman daw ang anak nila ni Ate Brenda, ang asawa ni Kuya Mando. Isa pa, maliit lang naman ang parte ng lupa na ibinebenta nila sa amin. Maluwang pa rin ang sakop nila. 1 taon na lang at matatapos na kami sa paghuhulog at magiging amin na ang lupa. Sabi ni June, pag-iipunan naman namin ang pagpapakasal after na mabayaran ng lupa. Sa ngayon ay maayos pa rin ang pagsasama namin ni June. Hindi siya nagbago. Mabait at malambing pa rin siya sa akin at ganun din naman ako sa kanya. Pagdating naman sa relasyon namin sa kama ay masasabi kong wala pa rin siyang pinagbago. Madalas pa rin siyang mangalabit basta makaramdam siya ng libog. Ngunit ganun pa man, maayos ang relasyon namin dahil wala pa siyang nalalaman sa aking gawain. Ang totoo ay nagigilty ako dahil sa kabila ng pagmamahal na pinapakita sa akin ni June, nagawa ko pa rin siyang lokohin. Gayunpaman, kahit ganun ang nararamdaman ko ay hindi ko pa rin magawang huminto. Tuwing gagamitin ako ni Kuya Mando ay nawawala na sa isip ko ang asawa ko dahil sa ligayang ibinibigay niya sa akin. Hindi ko na alam kung paano ako makakaiwas kay Kuya Mando. Dahil sa totoo lang ay hinahanap-hanap ko na siya. Hindi na ako nag-e-enjoy sa asawa ko. Dahil sa totoo lang, hindi malaki yung kay June. Magkaibang-magkaiba sila ng pinsan niya. Noon naman ay hindi ko pansin yun. Sabi ko sa aking sarili, basta si June ang kasama ko ay masaya na ako. Pero dahil sa isang pangyayari ay bigla akong nagbago. Tandang-tanda ko pa kung paanong nagsimula ang lahat. Sa totoo lang, matagal ko nang napapansin ang mga kakaibang sulyap sa akin ni Kuya Mando. Noong una pa nga ay naaasar ako sa kanya dahil sa mga tingin niya sa akin. Magmula sa aking ulo hanggang paa, napapansin kong halos maglaway na siya. May time pa na talagang iniiwasan ko na siya dahil sa mga pasimpleng pagdikit niya sa akin pag kinakausap niya ako. Pero sadyang makulit si Kuya Mando. Hindi siya tumigil hanggang hindi niya ako nakuha. Nangyari ang lahat nung birthday ni Kuya Mando. Umaga pa lang ay niyaya niya na kaming mag-asawa na merong kasiyahang magaganap sa bahay nila ng hapon. Siyempre, nagkaroon ng inuman. Iba ang lamesa ng mga lalaki at ang lamesa ng mga babae. Umiinom kasi ng alak ang asawa ni Kuya Mando na si Ate Brenda. Dahil hindi ako sanay uminom ng alak ay mabilis akong nahilo. Kaya naman nagpaalam na ako kay Kuya Mando at Ate Brenda na uuwi na ako at matutulog na. Mahal, ihahatid na kita. Wika ni June na halata naman na hindi pa ito masyadong tinatamaan ng alak. Huwag na mahal, ayan lang ang bahay natin, ihahatid mo pa ako. Sige na't huwag kang magpapakalasing dyan. Nakangiting wika ko sa kanya. Nang mapalingon ako kay Kuya Mando, ay nakita kong nakatingin na naman ito sa akin ng malagkit. Hindi ko na lang pinansin at tuluyan na akong umalis. Pagdating ko sa bahay ay nag-toothbrush muna ako bago tuluyang nahiga. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko napigilan ng mapangiti.
Pakiramdam ko ay merong kakaiba ngayon kay June. Dahil kaya sa alak kaya masyado siyang gigil. Pero gusto ko yung ginagawa niya ngayon. Kaya naman hindi na ako nakatiis at napadaing na ako. Alam kong narinig yun ni June dahil medyo napahinto siya. Nakapatay ang ilaw kaya pinakaramdaman niya lang ako. Mahal. Mahina akong wika. Pagkatapos ay hinawakan ko ang ulo niya. Para namang naiintindihan niya ako kaya muli siyang kumilos. Marami pa siyang ginawa. Naninibago ako, pero gusto ko ang nangyayari. Ilang sandali pa ay halos mapasigaw ako. Saglit akong naguluhan, pero hindi nagtagal. Napagtanto ko na iba ang kasama ko. Siguradong sigurado ako dahil may kalakihan siya. Sa nasabi ko nga, yung sa asawa ko ay may kaliitan. Huminto ka. Kundi sisigaw ako. Nahihirapan kong wika. Itinutulak ko siya pero hindi ko kaya dahil malakas ang lalaki. Pagbigyan mo naman na ako, Melanie. Wika ng lalaki pero hindi ito gumagalaw. Nakilala ko ang boses ng lalaki. Si Kuya Mando. Hindi ako maaring magkamali. Nang hindi ako nakapagsalita ay nagpatuloy lang siya. Halos malagutan ako ng hininga sa nararamdaman ko. Naghahalo ang kaba at kakaibang pakiramdam. Para tuloy may paru-paro sa tiyan ko. Nang maalala ko ang asawa ko ay sinubukan ko ulit siyang itulak. Pero malakas talaga siya, kaya nagpumiglas na lang ako. Sisigaw talaga ako kapag hindi ka pa umalis. Maiyak-iyak kong wika. Hindi naman na ako nagdalawang salita dahil mabilis nang umalis si Kuya Mando. Hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng malaking panghihinayang nang mag-isa na lang ako sa kwarto. Ipinilig ko na lang ang ulo ko para matauhan. Maya-maya pa, hinanap ko na ang asawa ko at nakita ko itong nakahiga sa sofa at mahimbing nang natutulog. Siguro ay nalasing ito at hinatid ni Kuya Mando. Kaya siguro nagkaroon ito ng pagkakataon na pumasok sa kwarto namin. Iba't iba ang naramdaman ko ng mga oras na yun. Pero ang hindi ko mapaniwalaan ay kung bakit hindi mawala sa isip ko si Kuya Mando. At wala akong galit na nararamdaman sa kanya. Kinabukasan, alam ko na nakikiramdam si Kuya Mando sa nangyari. Dahil panay ang sulyap niya sa akin. At kita ko rin sa mukha niya ang pag-aalala. Pero hindi ko sinabi sa asawa ko ang nangyari dahil natatakot ako sa maaari niyang gawin. Ayoko ring maiskandalo kaya itinago ko na lang ang ginawa ni Kuya Mando. Lumipas ang mga araw ay naging normal na naman ang lahat. Kung kumilos si Kuya Mando, akala mo walang ginawang kalokohan. Mukhang ako lang ang naapektuhan ng gusto. Sa tingin ko ay hindi na normal ang nararamdaman ko. Dahil tuwing nakikita ko si Kuya Mando, ay nakakaramdam ako ng kakaibang init. Kahit ayaw ko ay kusang pumapasok sa isip ko yung nangyari sa amin. Napapalunok ako ng laway pag naiisip ko yung sagalit na pagpasok sa akin ni Kuya Mando. Naaalala ko pa kung gaano ako nabigla. Pakiramdam ko ay nabanat lahat ng pwedeng mabanat sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng panghihinayang sa naudlot na ligayang kayang ibigay ni Kuya Mando sa akin. Doon na ako nagsimulang makaramdam ng pananabang sa asawa kong si June. Kahit gaano kadalas kaming mag-make love, hindi na ako nasasatisfied sa kanya. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko para bumalik ako sa dating ako. Masyado nang naaapektuhan ang damdamin ko para sa asawa ko dahil si Kuya Mando na lang ang laman ng isip ko. Dahil sa pinipigilan kong damdamin, ayun na pala ang magiging daan para maganap ang hindi dapat. Hindi ko na talaga kinaya ang pagkasabik na nararamdaman ko. Oo nga, at sagana ako sa dilig sa asawa ko.
Pero alam kong may hinahanap-hanap na iba ang aking katawan. Alam ko naman na gusto pa rin akong matikman ni Kuya Mando. Nararamdaman ko yun sa mga titig niya sa akin. Pero alam kong ayaw niya nang sumubok dahil sa pagtanggi ko sa kanya nun. Kaya naman ako na mismo ang nagbigay ng hudyat na handa na ako sa gusto niyang mangyari. Alam ko na gusto pa rin akong matikman ni Kuya Mando. Nararamdaman ko yun sa mga titig niya sa akin. Pero alam kong ayaw niyang sumubok dahil sa pagtanggi ko sa kanya noon. Kaya naman ako na mismo ang nagbigay ng hudyat na handa na ako sa gusto niyang mangyari. Tanghali ng Sabado, wala si Ate Brenda. Inarkila niya ang tricycle ng asawa ko dahil may pupuntahan daw. Nang magpaalam ang asawa ko ay sinabi niya na aabutin daw sila ng gabi. Dahil yun ang sabi sa kanya ni Ate Brenda. Kaya ako lang ang mag-isa sa bahay. At si Kuya Mando at ang dalagitang anak niya naman sa kabilang bahay. Pagsapit ng hapon ay nagsumba ako. Routine ko na kasi yun tuwing hapon. Para kasing sumisigla ako kapag nagpapawis. After kong magzumba, nagpahinga muna ako bago maligo. Maya-maya lang ay dumiretso ako sa kusina at nagtuloy sa labas. Nandun kasi yung banyo. Isinampay ko muna sa gilid ang lahat ng gamit ko bago ako nagbuhos ng tubig. Habang nagsasabon ako, parang hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumabagabag sa akin. Noong una ay hindi ko to pinansin. Tuloy lang ako sa pagsasabon ng aking katawan. Tinaas ko pa nga yung paa ko para maabot ko yung binti ko. Teka, hindi talaga ako mapakali. Alam mo yung feeling na parang may nakatingin sa'yo? Parang may multo sa paligid. Dahil sa aking kakaibang nararamdaman, binilisan ko na lang ang pagliligo. Matapos kong magbanlaw ng katawan, yung shampoo na ang sunod kong dinampot. Habang nagsashampoo ako, may narinig akong kumakaluskos sa labas. Hindi ako mapanatag, kaya kahit may shampoo pa ang buhok ko ay hinablot ko na yung puting towel at pinulupot ko sa aking katawan. Dali-dali akong lumabas ng banyo para tignan kung ano yun. Wala naman akong nakita kaya bumalik na ako sa banyo upang tapusin ang naudlot kong pagliligo. Papasok na ako sa banyo nang makita ko si Kuya Mando na nasa gilid ng bahay nila. Malapit lang yun sa bahay namin. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya ay nakipagtitigan siya sa akin. Hanggang sa napansin ko na sa iba na siya nakatingin. Doon ko lang naalala na nakatapis lang pala ako ng towel at walang suot na kahit ano. Bigla akong napangisi. Alam ko na kung ano yung kumakaluskos. Nang nagkatitigan kami ulit, ay makahulugan ko siyang nginitian. Pagkatapos, pumasok na ako ng banyo at ipinagpatuloy ang pagligo. Ilang saglit lang ay naramdaman ko ulit na parang may matang nakatingin sa akin. Alam ko nang si Kuya Mando yun kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng init ng katawan. Malakas na ang loob ko, kaya nagsimulang mag-iba ang ginagawa ko. Imbis na pagligo lang, gusto kong bigyan ng magandang palabas ang panghas na lalaki. Nagsimula na naman akong mag-imagine. Sa isipan ko, kasama ko si Kuya Mando dito sa banyo at nagsasalo kami sa mainit na sandali. Alam ko na sinasabayan niya ako kaya mas pinagbuti ko pa ang aking palabas. Hanggang sa tuluyan na akong nawala sa sarili at sinadya ko ng sambitin ng kanyang pangalan. Kuya Mando, Kuya Mando. Malandi kong wika sa pangalan niya. Medyo nilakasan ko para marinig niya. Hindi naman ako nabigo dahil ilang saglit lang ay may kumatok sa pintuan ng banyo. Ibang klaseng pagkasabik ang naramdaman ko. Eto na, wala nang urungan. Pagkabukas ko ng pinto ay nagningning ang mga mata ni Kuya Mando. Namalayan ko na lang na nakapasok na siya sa banyo. Hindi siya nag-aksaya ng sandali at agad akong sinunggaban.
Medyo nanginginig pa si Kuya Mando. Siguro, dahil matagal niyang hinintay ang pagkakataong ito. Hindi na ako nagpakipot pa at sabik akong tumugon sa kanya. Wala nang ibang laman ng isip ko kundi mangyari ang inaasam-asam ko. At hindi nga ako nagkamali. Dahil halos mapugsat ng aking hininga dahil dun. Tuluyan na kaming nawala sa sarili ni Kuya Mando. Simula nun, ilang beses pang naulit ang nakaw na sandali namin. Laging wala ang asawa ko kaya malaya ako. Habang si Kuya Mando naman ay laging naghahanap ng tiyempo para makasalisi. Minsan pa nga'y ako pang nagbibigay ng hudyat kay Kuya Mando na kailangan ko siya. Nakakabaliw siya. Paano ba naman kasi ay malaki talaga? At hindi lang yun. Meron pa akong nararamdaman na kakaiba. Merong maliit na bilog na parang hinuhukay ang aking kaloob-looban. Kaya naman, halos hanap-hanapin ko na siya. Pinagtitiisan ko na nga lang ang asawa ko sa kama. Mahal ko pa rin naman si June. Pero sa tingin ko, mahal ko na rin si Kuya Mando. Kuya Mando, tama na po. Nauutal na wika ko habang sumisilip sa bintana. Baka kasi biglang dumating ang asawa kong si June at abutan ng milagrong ginagawa namin ng kanyang pinsan dito sa sala namin. Ikaw naman, Melanie. Huwag mo munang isipin yung asawa mo at mamaya pa darating yun. Halika nga dito at tumarap ka sa akin. Miss na kita. Nang gigigil niya akong pinaharap sa kanya. Nang sunggaban niya ako ay naramdaman ko agad na may gumuhit na init sa akin. Oo, nag-aalala pa rin ako na baka biglang dumating ang asawa ko. Pero aaminin ko na talagang na-miss ko nga si Kuya Mando. Hindi ko maiwasang mamula sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Hindi nagtagal ay tuluyan na akong bumigay. Hindi ko na kinaya ang mga nakakabaliw na ginagawa niya. Kuya Mando, bilisan mo lang. Mahirap na. Baka maabutan tayo ni June. Nangihina at nauutal kong wika. Huwag kang mag-alala, Melanie. Siguradong saglit lang to. Ikaw kasi sobrang na-miss kita. Sagot ni Kuya Mando. Hindi na ako nakatutol at nagpaubaya na lang. Ibang klase talaga ang pakiramdam pag may kaba, pero gusto mo yung nangyayari. Mas nakaka-excite. Hindi nagtagal ay napakapit sa balikat ko ng madiin si Kuya Mando. Tanda na tapos na. Nawala na ang kaba ko at nakangiti ko siyang tiningnan. Kunyari ka pa. Alam ko namang hinahanap-hanap mo to. Wika niya sa akin na malakit pa rin ang tingin. Oo, Kuya Mando. Namiss talaga kita. 2 linggo ka rin kasing nawala. Pinagtsatsagaan ko nga lang si June pero ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ko. Malandi kong sagot sa kanya. Sayang naman at wala tayong mahabang oras. Kung pwede lang wag na tayong tumigil. Kinindatan niya ako pagkatapos ay ipinaramdam niya sa akin na talagang ang handang-handa pa rin siya. Muli akong nabuhayan sa ginawa niya. Pero alam ko naman na hindi na pwedeng umulit. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Sa ngayon, umuwi ka muna sa inyo at baka hinahanap ka na ni Ate Brenda. Kauuwi niyo pa lang umalis ka na agad. Wika ko sabay hawak sa braso niya upang palabasin na. Huwag kang mag-alala dahil pagod yun sa biyahe. O sige, uuwi muna ako. Baka mamaya biglang dumating si June at magtaka pa kung bakit nandito ako. O eto, kunin mo para may pera ka. Inabutan niya ako ng 2,000 na agad ko namang tinanggap. Bago ito tuluyang lumabas ng bahay ay hinalikan niya pa ako. Napangiti na lang ako dahil sa ginawa niya. Mabilis na lumipas ang araw. 7 months na simula nang nagkaroon kami ng pagkakaintindihan ni Kuya Mando. Mahal, di ba matatapos na sa 1 taon yung paghuhulog natin kila Kuya Mando? Tanong ni June
habang humihingal pa. Kakatapos lang kasi na may mangyari sa amin. Nakahiga ako habang siya naman nakayakap sa akin at nakapatong ang ulo sa aking dibdib. Oo mahal, malapit nang maging atin tong lupa. Sagot ko naman sa kanya. Pagkatapos nun, yung kasal naman natin ang pag-iipunan ko. Kunting tiis na lang mahal at mayaharap din kita sa altar. May saya sa boses ni June. Tiningnan ko ang mukha ni June habang nagsasalita. Lahat ng lumalabas sa bibig niya ay mga plano para sa aming dalawa. Bigla tuloy akong nakaramdam ng lungkot. Naisip ko yung panlolokong ginawa ko sa kanya. Habang siya ay nagpapakahirap to pa rin ng mga pangarap naming dalawa, ako naman ay puro pagpapasarap sa kandungan ng ibang lalaki ang ginagawa. Puro panggagago ang ginagawa ko kay June. Ano na ang nangyari sa akin? Bakit ko nagawa ang ganito kalaking kasalanan? Hindi ko naisip na may isang tao na lubos na minamahal ako. Unti-unti akong tinubuan ng konsensya. Mahal, sayang no, hindi pa tayo nagkakaanak. Pero malay mo, pag naikasal na tayo bigla kang mabuntis. Ilan bang anak ang gusto mo mahal? Hindi pa rin humihinto si Jun sa pagsasalita. Hindi ko namalayan na may tumulo ng luha sa mga mata ko. Dahil hindi ako sumasagot, ay napalingon sa akin si June. Mahal, tulog ka na ba? Tanong nito sa akin, pagkatapos ay napakunot ang noo. Umiiyak ka ba mahal? Bakit ka umiiyak? May problema ka ba? Sunod-sunod na tanong nito. Wala mahal. Masaya lang ako kasi sobrang swerte ko sa'yo. Sagot ko naman sa kanya. Siyempre naman mahal. Sobrang mahal kasi kita. Wika ni June at napangiti na lang. Hindi nagtagal, nakatulog na rin siya habang ako ay malalim ang iniisip. Habang pinagmamasdan ko ang tulog kong asawa, habang iniisip ang lahat ng mga plano niya para sa amin. Doon ko na-realize na kailangan ko nang ihinto ang kagagahan ko. Kaya naman nakapagdesisyon na ako na lalayuan ko na si Kuya Mando. Mahirap man ay kailangan kong gawin. Melanie, bakit mo ba ako iniiwasan? Bakit ba bigla na lang nagbago ang isip mo? Nagulat na lang ako nang hilahin ako ni Kuya Mando papuntang banyo namin. Mahigit 2 linggo ko na kasi siyang iniiwasan, kaya kinukulit niya ako. Ano ka ba Kuya Mando? Andyan lang si Ate Brenda, baka makita tayo. Sinabi ko naman sa'yo na ayoko na, di ba? Nakukonsensya na nga ako. Mahal ko ang asawa ko kaya gusto ko nang magbago. Sagot ko naman sa kanya. Hindi pwede Melanie. Ang tagal na nga natin itong ginagawa, ngayon ka pa na konsensya. Pangungulit niya sa akin at akmang yayakapin niya ako pero umiwas ako sa kanya. Yun na nga Kuya Mando. Paulit-ulit mo na akong natikman. Hindi ka pa ba nagsasawa? Naiirita kong wika. Hinding-hindi ako magsasawa sa'yo Melanie. Please naman pagbigyan mo na ako. Sabik na ako sa'yo. Nagulat ako dahil gumamit na siya ng puwersa. Ano ka ba Kuya Mando? Maghunos dili ka nga. Pero kahit anong pagbawal ko sa kanya ay hindi siya nakinig. Hindi nagtagal ay unti-unti na naman akong bumigay. Ganyan nga Melanie. Huwag mo na kasing pigilan. Kailangan natin ng isa't isa, tanggapin mo na. Nanggigigil na wika niya. Wala na akong nagawa dahil tuluyan na ring sumuko ang isip at katawan ko. Hindi ko na kinaya ang pagpipigil. Nagpatuloy ang mga nakaw na sandali namin ni Kuya Mando. Dahil sa matagal kong pagpipigil, mas lalo akong naging sabik sa kanya. Wala ring nakakaalam ng relasyon namin kaya tuloy lang ang pagpapakaligaya namin. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan. 7:00 na pero wala pa rin si June. Tulad ng dati ay inarkila siya ni Ate Brenda at sigurado ako na 9:00 pa ng gabi ang uwi nila.
Nakahiga na ako at matutulog na sana nang biglang may kumatok sa pintuan. Bumangon ako para buksan ang pinto, pero bago ko buksan yun ay sumilip muna ako sa bintana. Nang makita ko kung sino yun ay excited kong binuksan ang pintuan. Pagbukas ko pa lang ay mabilis akong niyakap ni Kuya Mando. Ay Kuya Mando, ano ka ba? Baka biglang dumating si June. Wika ko pero hindi niya ako pinansin. Hinila niya ako papunta sa kwarto namin ni June. Kuya Mando, wag ngayon please. Ay Kuya Mando, ano ka ba? Nangihina akong wika. Hindi ko na alam kung saan niya hawak ang kamay ko. Kung sa buhok ba ni Kuya Mando o sa kama. Saglit lang to Melanie. Tsaka ano ka ba? Ang lakas-lakas ng ulan oh. Siguradong hihintayin muna nilang huminto yan. Paliwanag niya bago muling sumisid. Napakagatlabi na lang ako dahil hindi ko na kayang labanan pa ang nararamdaman kong init. Ganito naman palagi. Kahit anong pigil lang gawin ko ay bumibigay din ako sa kanya. Maya-maya pa ay puro ingay na namin ang maririnig sa kwarto. Tawagin niyo na kung walang konsensya. Dahil nagagawa ko pang magpagamit sa iba dito sa kwarto namin ng asawa ko. Pero wala na sa isip ko yan. Ang mahalaga sa akin ay ang sarap na nararamdaman ko sa piling ni Kuya Mando. Sa tagal na naming ginagawa to, hindi ko na inisip na mahuhuli pa kami. Hindi ko na pinigil ang sarili kong mag-ingay. Sa lakas ng ulan ay siguradong kami lang dalawa ni Kuya Mando ang nakakarinig ng mga sinasabi namin sa isa't isa. Lalo akong nag-iinit sa mga lumalabas sa bibig niya. Lumuhod ako sa kama, nakaharap ako sa pintuan ng kwarto namin ng asawa ko. Habang si Kuya Mando naman ay nasa likod ko. Nakapikit ako habang hawak ni Kuya Mando ang aking balikat. Nang iminulat ko ang aking mga mata, ay napadako yun sa pintuan. Nagtaka ako kung bakit medyo nakabukas yun. Nang tignan kong mabuti ay laking gulat ko dahil kitang-kita ko si June na nakatayo at nakasilip sa maliit na awang ng pinto na hindi na isarang mabuti. Pinapanood kami ni Kuya Mando sa ginagawa naming milagro. Paano napunta dun si June? Sa gulat ko, agad kong tinanggal ang kamay ni Kuya Mando sa aking balikat para tuluyan kaming maghiwalay. Hindi ko na nagawang magsalita pa. Bakit ba, Melanie? Naiiritang tanong sa akin ni Kuya Mando. Nakatulala lang ako, kaya tinignan niya kung saan ako nakatingin. Nang makita nito si Kuya June ay hindi nito malaman ang gagawin. Akala ko ay susugudin niya kami, pero ni isang salita ay wala itong sinabi. Hindi ko na malayan na tumutulo na pala ang mga luha ko habang nakatitig ako kay June na isang masakit na tingin ang ibinibigay sa akin. Doon ko lang napansin na basang-basa ito. Siguro ay sa daan na inabutan ng malakas na ulan. Naihilamos nito ang kamay sa muka bago tumalikod at tuluyang umalis. Nang mawala sa paningin namin si June, ay nagmamadaling magsuot ng shorts si Kuya Mando saka mabilis na lumabas ng bahay. Ako man ay nagbihis na din. Hinintay ko si June, pero umabot ng 2:00 ng madaling araw ang paghihintay ko ay hindi ito dumating. Hanggang sa nakatulog na ako. Paggising ko kinaumagahan ay doon ko lang nakita si June na nag-eempake na. Mahal, patawarin mo ko. Wika ko sa kanya, saka ko siya niyakap. Bakit mo nagawa sa akin to, Melanie? Labis ang pagtitiwala ko sa'yo pero nagawa mo kong gaguhin. Ano bang kulang sa mga ginagawa ko para sa'yo? Ramdam ko ang sakit sa boses niya. Wala mahal. Kasalanan ko. Ako ang may problema. Naging mahina ako sa tukso. Please patawarin mo na ako. Pangako magbabago na ako. Umiiyak kong wika. Hindi ko kaya, Melanie. Buong magdamag akong nag-isip at ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na magkakaayos pa tayo.
Nangingibabaw ang pandidiri ko sa'yo. Nang matapos ito sa pag-iempake ay tumayo na ito. Please, mahal. Patawarin mo na ako. Huwag mo akong iwan, please. Pakiusap ko sa kanya, pero hindi ako pinakinggan ni June at tahimik na umalis. Kahit anong pagmamakaawa ko sa kanya at pangakong magbabago na ako ay hindi niya pinakinggan. Ni hindi man lang niya ako binigyan ng second chance. Sobra ang naging pagsisisi ko. Doon ko na-realize na hindi ko kayang mawala si June sa buhay ko. Sa kabila ng lahat ay umaasa pa rin ako na babalikan pa rin ako ni June. Pero ni anino niya ay hindi ko na nakita pa. Walang ibang nakakaalam sa nangyari dahil hindi naman nag-eskandalo si June. Tahimik itong umalis, ni hindi nagpaalam kahit kanino. Pati si ang kaalam-alam sa mga nangyari, na pinagpapasalamat ko na rin. Dahil hindi ko alam kung ano ang magagawa niya sa akin kung sakaling malaman niya ang mga pinaggagawa namin ni Kuya Mando. Pagkatapos din ng pag-iwan sa akin ni June, tuluyan ko nang iniwasan si Kuya Mando. Kahit paanong pagpilit niya ay ayaw ko na talaga. Pagkalipas ng 2 taon ay nabalitaan ko na lang na may asawa at anak na si June. Isang teacher na mas bata sa akin ang napangasawa niya at ang anak naman niya ay ilang buwan pa lang. Naisip ko na ang swerte ng babae dahil isang katulad ni June ang napangasawa niya. Masipag at mapagmahal. Labis ang panghihinayang ko dahil kung nakontento lang sana ako sana ang asawa ni June. Kami sana ang bumuo ng pamilya. Hindi doon natapos ang aking karma. Iniwan din ako ng bago kong kinakasama dahil hindi ako mabuntis. Noong nagpadoktor ako ay doon ko nalaman na wala pala akong kakayahang magkaanak. Masakit man ay kailangan kong tanggapin. Umaasa na lang ako na balang araw ay makakahanap ako ng lalaking handang mahalin ng isang tulad ko.